ng balita, mga kababayan. Dahil mismong itong si Congresswoman Jinky Luistro, na lead prosecutor ng impeachment laban kay BP Sara Duterte, tawang-tawa sa news na siya raw ay kinain ng buhay, mga kababayan, ng abogada po ni BP Sara Duterte. Aray ko. Agad niya po itong tinanggi kanina, mga kababayan, at ang sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, hindi ako papayag na kainin ng buhay. Ako? Kakainin ng buhay? Nakita naman po natin kung gaano kagaling etong si Congresswoman Jinky Luistro at hindi ito papayag na basta na lang po, mga kababayan, na ibasura or hindi ito papayag na talunin na lang na ilang paso ng kanyang mga kalaban. Alam ko ang kalidad ng isang Jinky Luistro, mga ka-GPnatics. Ayan po ang kanyang sagot at depensa dito po sa kumakalat na fake news na siya raw po ay kinain o nilamon ng buhay ng kaalyado at abogado ni BP Sara Duterte. With the angle, alam mo may ibang media na nag-aanggulo na dinumina nila ang term pa partner, nilamon daw ng abogado ng depensa ang lead prosecutor na si Congresswoman Jervy Luistro. Nabalitaan niyo po ba yan, Kong? Yes, and of course that is fake news. Fake We news. have to beware of fake news, no? Tayo, dito sa prosecution, we are representing the interest of every Filipino across the world. At hindi tayo papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Correct. Pero sa totoo lang po, hindi naman kasi nangyari partner, dininay na ni Congressman Terry Ridon, yung angling, magtataka, yung Sabi ko nga positioning, sa'yo, yung pinuposition sa media. Oo, sabi ko nga sa iyo, start na yan ng strategiya. Pero media strategy. Correct. Is that how you felt about it, Congresswoman? Parang positioning ang nangyayari. Yo. Kanya-kanyang naratibo. Yes, and ever since, in-anticipate natin yan, yung mga SOCMED operation na yan. But what is clear to us, the prosecution team, our intention is to expedite the pre-trial conference, no? Klaro yun. And we were able to achieve that. Opo. So today is the continuation, partner. Correct. So today, marami-rami pa bang kailangan isettle? Ano ba ang dapat isettle for today, Congresswoman? Almost all issues are submitted for resolution na ng impeachment court, no, Alvin? So ang natitira for today is the continuation of marking of exhibits. At ito particularly ay with respect to those which have voluminous exhibits. Ito yung unexplained wealth and confidential fund. We hope na matapos today so that hihintayin na lang natin ang pre-trial order, and after pre-trial order, the parties can file comment to that, no? And then wait for July 6 for the start of our trial. Okay, so ngayon, nasaan na ngayon yung mga nagpapakalat ng fake news na itong si Congresswoman Jinky Luistro ay kinain daw ng buhay, mga kababayan, ng counsel nitong si Sara Duterte. Nakita nyo ba? Kayo ba ay nasa loob? Ewan ko ba, mga ka-GPnatics, maging itong bilyonaryo minsan sablay din no? Although sabihin natin, okay naman sila magbalita, kaya lang nakikita ko rito, ayon nga dito kay Doris Bigornia, mukhang ginagamit lang talaga, mga kababayan, ang taktika na to, na talagang para pag-usapan po ang usapin ng impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Para pagdating po ng trial, mga kababayan, ay talagang kaabangan. 'Di ba? At para makita, mapatunayan kung totoo nga ba talaga na kayang-kaya nilang ilang paso itong si Congresswoman Jinky Luistro. But I said, mga kababayan, itong si Congresswoman Luistro hindi papayag na siya po ay sabihin natin mailang paso. Hindi papayag ito na lamunin ng buhay. Nakita naman natin walang inuurungan itong taong ito, mga ka-GPnatics. Bakit? Doon pa lang sa issue ng kanyang asawa, nung ito po ay pinagbintangan, nilagyan ng gawa-gawang rape case, talagang nilabanan niya ito. Maging sa Kongreso, first timer, mga kababayan. Pero hindi nagpatinag kay Digong Duterte. Hindi nagpatinag kay Sara Duterte.
Di ba? Hindi nagpatinag sa mga kaalyado nila Digong, mga kababayan. Tapos doon sa abogado ni Sara, magpapatinag. Alam naman niya, ang posisyon niya, na lahat merong katibayan, mabibigat ang mga kanilang ebidensya laban kay VP Sara Duterte. So bakit magpapatalo? And the point is, mga kababayan, wala pa naman dyan yung usapin ng bloodbath. Wala pa dyan yung usapin ng cross-examination. Ang usapin pa lang dyan, mga kababayan, dinidetermine pa lang nila yung mga witness, yung proseso, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Bakit sasabihin kinain ng buhay? Ba't nagkaroon ng ganun? Di ko malaman sa mga nagpapakalat dito, lalong-lalo na sa mga DDS. Wala na. Hanapan mo sila ng ebidensya, wala naman silang maipakita. Hanggang bunganga na lang. Samantalang, yung mga abogado na nandun sa loob, alam natin, sila Terry Ridon, etong sila Congressman Lorna Kapunan, eto lang sila Reyes Del Rosario, alam nila yung nangyari eh. 'Di ba? Nawala talagang, mga kababayan, paglamon ng buhay na ginawa kay Congresswoman Liwistro doon. Kasi nga, wala pa naman labanan doon eh. Ang pinag-uusapan pa lang doon, yung mga ebidensya, yung proseso. Hindi pa ito yung cross-examination. So, paano magkakaroon ng lamunan? Baka ibang lamon yung sinasabi nyo, ha? Baka naalala nyo lang si Senator Robin Padilla, mahilig magmukbang dyan. Well, wala naman siya doon sa mga kababayan, sa pre-trial. Dahil alam naman natin, hindi pwedeng makapasok. I mean, hindi pwedeng sumalang si Senator Robin Padilla doon. Di ba? Dahil baka mamaya magdugo yung tenga at ilong nun. Baka DDS yun lang ang naalala ninyo, malakas kumain. Kumain doon sa pagdinig, hindi kumain ng buhay. Di ba? Dahil hindi niya magagawa yun. Disappointed ba kayo, mga DDS? Na kayo ay sinoplak na itong si Luistro? Pakinggan pa natin. Pero, Congresswoman, yan po ba sa mga plano ninyo ay pasok doon sa tinatawag ni Alvin na timetable? Kasi July 6 dapat planchado na eh. Definitely, Doris, no? At ito yung ating na-appreciate dito sa nagdaang first schedule ng pre-trial conference because we are aligned with respect to starting the trial on July 6, 2026. So certainly, Tuloy na. Doris and Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig, mag-uumpisa po ang paglilitis ng July 6, 2026. Opo, yan ang inaasahan natin. Pero alam naman po natin po pwedeng umakyat na naman kung saan-saan korte. May taktika. May mga taktika na ganyan. Kasi umpisa na nga po ng pag-i-estratehiya. Yes, that's correct. But nonetheless, we are very much positive, no? Kasi binanggit din to ng ating clerk of court during the conduct of PTC na mag-uumpisa ng July 6, no? And even if we assume that they will be filing petitions in court again, so long as walang TRO, we are positive na tuloy-tuloy na. Again, Doris, no? Opo. Ano yun? Magpapail na naman ng TRO? Anak naman ng tinapayan? Wala nang kasawa-sawa sa pagpapail ng TRO. Ano mo naman ang dami-dami nyo? Hindi kayo nagsawa. TRO na lang ng TRO. Parang mga tanga. Ang gagaling daw ng mga abogado pero TRO ng TRO ang gustong labanan nyo na lang. Mga buwisit na mga to. Ito ba mga kababayan, ang sagot din ng mga ibang mga kongresista hinggil sa usapin ng kinain ng buhay. The panelists, you may want to address your inquiries. Ma'am, Gabriel Lalo po from Inquirer. Ma'am, just first question po, kasi nung weekend, over the weekend, may mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw po na parang ganun yung nangyari. Can you clarify po that, Chair? That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct
what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Mm-mm. Can I also say something about that? It's normal, of course, for parties to claim that they got the upper hand in any particular hearing. So, of course, anything that I will say about it could be viewed as bias. No? But so to address that, let's just let's stick to the facts. No? Okay, when you say, I think the term that you use is you got the upper hand. For that to happen, the free trial, necessarily, it should mean that you were able to secure favorable. Nawala pa yung audio. Hello. Wala, sa audio box. Nawala. Hindi lang audio box. Hindi ba namatay? Okay, baka napulot doon ha. Sige. Should I start from the beginning? Okay. Sige. No? So, as I was saying, anything that I'll say about it, no, in terms of who really got the upper hand, of course, that will be viewed as bias. No? So, to properly address that, let's stick to the facts. Okay. When you say kinain, nakalamunan, what does that mean? No? It means someone got an upper hand, no, compared to the other. So, what happened? It's a pre-trial conference. So, in that context, to say that you got the upper hand, it should mean that you're able to get favorable rulings on your part. No? But that's impossible. Why? Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings. No? So, that's factually impossible. Now, but what I can say also factually, no, is that we were able to secure or successfully achieve our goal. No? What is that? To ensure that the pre-trial would proceed in an expeditious manner. No? Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the 2/3 threshold. No, to pose this as something that must be resolved before pre-trial could commence. And that is something that was quickly shut down. Malaking usapan pa yan, ha? Yung threshold. And in fact, as you know, we were able to complete already the markings of evidence for 2 articles of impeachment. No? And today, we're continuing with the 2 other articles of impeachment, which is one for confidential funds and unexplained wealth. And we're hoping to finish that as soon as possible. Tama yung dito ha, yung red hot chili cake. Natawa ako sa nagpapakalat na kinain daw ng buhay. Hindi, di ba hindi pa trial yun nangyari? Ang mga DD list, tuwang-tuwa naman. Correct. Mga kababayan, di ba? Kung sasabihin natin na nagkalam mo na ng buhay, may upper hand ka kaagad, samantalang hindi pa ito trial. At the same time, mga kababayan, if you are going back to the fact na naririnig natin every time na sila po ay nagpe-press con, yung kanilang mga sagot doon sa or reply, mga kababayan, ay halos lagi na lang puro technicalities. 'Di ba? Laging technicalities, wala naman silang puro general denial yung ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. So, doon pa lang maniniwala ka kaagad na sila ay may upper hand, na sila po ay lumamon ng buhay dito kay Congresswoman Luistro. 'Di ba? Yung ganung bagay, malalamon mo ng buhay ang isang Congresswoman Luistro na ang inyong mga sagot doon sa inyong mga reply ay puro dismissal, puro mga kababayan technicalities. 'Di ba? Oh, isipin nyo paano nangyari yung lamunan ng buhay. Doon pa lang sa mga reply, wala nang kakwenta-kwenta. Kumbaga para sa akin mga kababayan, ito nga ay parang sinasabi nyo na kagad, nasuko na ba kayo? Wala na kayong maisagot na maayos, kaya technicalities na lang ang isinasagot nyo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, kinain ng buhay si Luistro? Hindi ba gawa-gawang kwento lang yan? Hindi ba mema lang yan? Mema sabi lang kayo? If I may add also, I think as these proceedings progress, we can expect more of that. More of disinformation, more of fake news, more of factual distortions, spins of the real stories of the things that happened.
as the proceedings progress, lalo na pagdating natin sa trial proper. So we just Sigurado have to yan. be very circumspect and careful about perceiving things and in our reporting. So this is more sa SOCMED, and we should be very careful about these things. Tama. Well, because this is a highly charged event, of course, of the country. So certain players might be doing things that will again try to undermine, especially the cause of the prosecution. Thank you. Kaya lang, kapag sabihin natin mag-undermine sila, sabihin natin gumawa sila ng mga fake news, but then again, mga kababayan, reality-wise, mga facts pa rin ang magiging basis, di ba, ng lahat dito. Di ba? Ay, ang mga tao nakapanood, ang mga tao nakatutok. So, sinong paniniwalaan? Kung if ever na gumawa sila ng mga, kumbaga, kasi gawain na to ng mga Duterte way back before. Mga kababayan, inamin niya ni Pangulong Duterte na gumamit talaga siya ng mga trolls para maniwala. Para, mga kababayan, ma-debunk lahat ng mga naninira sa kanya. So, expect na gagawin ulit nila ito, no? Mga ka-GP Natics, nasirain po ang mga estratehiya sa pamamagitan ng paglalabas ng mga fake news. But then again, hindi naman ang mga bobo, mga tao, sa gagawin po ng mga highlights or sasabihin ng mga mapapanood ng mga tao sa trial talaga, no? Real-time trial. Mga ka-GP Natics, doon sila ay makakapagpasya na kung may katotohanan o wala ang mga pinagsasabi ng mga DDS, ng mga nagpapakalat ng fake news. Ma'am, second question po. Kanina po kasi bago mag-start yung pre-trial conference, andun po yung mga lawyers from both the defense and the prosecution. Tapos parang nakita sila na parang nagmi-mingle naman, nag-uusap-usap. I know na normal ito, pero just to clarify po sa public, baka po kasi may mag-isip ng kung ano na parang bakit magkakasundo pala sila. Planted intrigue. After all. Can you clarify po? Well, all of us are lawyers. At least we must be cordial with each other. Cordial. Because we belong to the same legal profession. Correct. Nevertheless, of course, we are committed to our respective causes. The prosecution is here to prove its case in this impeachment trial, while the defense is there in order to prove the innocence of the respondent. That is what we meant by adversarial proceeding. But it does not negate the supposed cordial relationship among the members of the bar. Yan yung gusto ko marinig kay BP Sara Duterte. Aray ko. Yung mga cordial, 'di ba? Yung mga salita na para sa ating mga pangkaraniwang Pilipino, hindi naman nag-aral ng law, maririnig natin yung mga itring sa bell, 'di ba? Sa ating mga tenga, mga ka-GP Natics. Wala akong marinig niyan kay BP Sara Duterte. Aray ko. Magandang umaga po. I'm Kenneth from The Inquirer. This question is addressed to Congresswoman Jinky Luistro. Ma'am, how would you describe the atmosphere of the pre-trial proceedings and what stipulation of facts, evidence, and witnesses have been established and admitted so far? Please understand that we cannot dwell on the merits of this impeachment trial, and that includes the details on the stipulation of facts, the list of witnesses, and even the marking of documents. Mga marking pa lang yan Nonetheless, to respond to your question about the atmosphere is very passionate in a sense that the prosecution is very much committed to prove its case, while the defense is likewise very much committed to prove the innocence of the respondent. And a follow-up po. May mga Normal naman yon, normal naman yon. records, evidence, or witnesses that were contended by the defense panel or were stricken off from the trial itself. As to striking off records, no, that is not supposed to happen during PTC. Because by striking off, you are addressing the admissibility of the documentary exhibits. Tama. That is not allowed. That is not a proper subject of pre-trial conference. Questions about admissibility of documentary evidence must happen during the trial.
Okay, and you mentioned na gusto ng prosecution team to expedite the pre-trial conference itself, but may mga challenges and limitations. Could you elaborate anong challenges, limitations itong kinakaharap? For example, today, we would like to have 3 teams for confidential fund. That is for the purpose of marking of our exhibits. Because we understand that our exhibits for Article 1 is indeed extremely voluminous. This is the misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential fund. However, the defense could not agree to that, claiming that they do not have sufficient lawyer to attend on the 3rd team of the supposed marking of exhibits for confidential fund. Aba, kulang na. So we understand that, and as a matter of fact, we consider that as one of the limitations and challenges in our objective to proceed and terminate at the soonest possible time the instant pre-trial conference. Ano yung kala ko napakarami nilang abogado? Bakit nagkukulang ang abogado ni VP Sara Duterte? Ano to? Wala nang pambayad? Ma'am, could you describe how vital the pre-trial conference is when it comes to shoring up or bolstering the prosecution team's case sa magiging trial po ni Vice President Sara Duterte? This is very significant. Ito pong pre-trial order na ito ay pinagkasunduan ng dalawang parties, Correct. the defense and the prosecution, with, of course, the intervention of the impeachment court. This is supposed to serve as the blueprint, the guide, the roadmap in the upcoming impeachment trial. In other words, matters which were not incorporated in the pre-trial order cannot be presented during the trial. By pinagkasunduan. Okay, so ibig sabihin nun mga ka-GPnatics, meron silang guidelines na pinagkasunduan ng both parties. The House Prosecution Okay, ng both parties, syempre ng defense at ng prosecution team. At hindi sila pwedeng, kumbaga mga kababayan, kung wala kasing guidelines, kung walang pagkakasunod-sunod, baka magkagulo, di ba? Parang, kung, ano na ito, simple, kung para sa madaling ipaliwanag, mga ka-GPnatics, tingnan nyo na lang yung ginagawa, halimbawa na pagdinig, no? Pagdinig po doon sa Senado. Okay? Doon sa Senado na kung saan nagkaroon ng pagdinig itong kampo po nila Marcoleta. Either one, kahit saan, tingnan nyo. Yung pagdinig nila nung June 4 ba yun, mga kababayan? Nung June 4, tapos yung pagdinig nila doon sa Double Gem, kung gano'n ang magiging, kung wala pong magiging guidelines, kung walang order ng kanilang mga gagawin, no? So magkakagulo. Hindi magiging maayos. Magkakalabo-labo. Yun ang best example ng sinasabi ni Congresswoman Luistro. Mga kababayan, para kayong nasa palengke. 'Di ba? Hindi alam kung sino yung sasagot, ipapasa, yung mga tanong, pati yung mga pinipresenta, hindi naman pala dapat ipresenta, pinipresenta. 'Di ba? Naalala nyo yung kay Kiko Pangilinan sa presentation nila Baligod? Mga kababayan, pinalabas doon, pinagtawanan ng mga tao, pinag-isipan ng masama, naglagay ng karumihan sa utak ng mga tao, pero eventually biglang sinabi na hindi naman kasama sa nabigyan ng maleta si Kiko Pangilinan. Ganon. Kaya kailangan may pagkasunduan yung both parties kung ano yung mga decision, yung orderly, at the same time mga kababayan, yung mga guidelines. Lalong-lalo na po, ang alam ko, hindi nila nililimita ang mga witness. Pwede atang mag-present ng mga surprise witness dito, mga kababayan. No? Hindi po nila lilimitahan doon sa pinalista lang nila. Kung may mga magsasalita pa, pwede ata.
Okay? So hanggang dito na lamang mga ka-GP Natics ang ating pong kwentuhan at ating mga balita sa araw na ito. Magkita-kita po muli tayo bukas mga kababayan. Mamayang gabi. Titingnan natin kung mayroon pa mga panibagong update at mga balita. At sana po ay patuloy nyo pong suportahan ang ating channel mga kababayan sa pamamagitan po ng mga pagla-like sa panunood at syempre huwag nyo rin kakalimutan na mag-comment mga ka-GP Natics at again maraming salamat at isang mapagpalong hapon po sa inyong lahat. Bye guys!